Muli po, magandang umaga sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Medyo masikip tayo, mainit. Pero pribilehiyo pa rin na naririto tayo, sama-sama tayo na mag-aaral ng salita niya, magpupuri sasamba sa ating Diyos na buhay. Alora, ang ating pag-aaralan sa umaga nito, bilang pagpapatuloy ng ating pinag-aaralan sa aklat ng unang Tesalonica, ang sabi niya rito sa chapter 2 ng 1 Thessalonians verse 13 to 16, and we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it, not as the word of men, but as what it really is, the word of God which is at work in you believers. For you brothers became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews, who killed both the Lord Jesus and the prophets, and drove us out, and displeased God, and imposed all mankind by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved. So as always to fill up the measure of their sins, but God's wrath has come upon them at last. At bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, manalangin po muna tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa umaga nito. Minsan pa, patuloy po namin kinikilala na tunay nga Ikaw po, O Diyos, ang may kontrol at may akda ng lahat. Makapangyarihan ka, Panginoon. Hindi ka, Panginoon, nagbabago. Ikaw po, O Diyos, ang tapat, ang mahabagin, ang Diyos na pag-ibig na unang umibig sa amin. Sa kabila ng aming mga kakulangan, tunay nga, O Diyos, ang habag at awa mo, ang pag-ibig mo, Lord God, ay binigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At minsan pa, tunay nga, Lord God, sa bawat oras na aming buhay, Lord God, kilala mo kami, alam mo ang aming ginagawa, sapagkat omnipresent ka, Panginoon. Presente ka sa bawat oras ng aming mga buhay, ng aming mga sandali na aming ginagawa, naririyan ka. Kaya nga po, patuloy din kami lumalapit sa iyo, Panginoon, at kinikilala, tunay nga, nakilala mo, alam ang laman ng aming isipan, Panginoon. Kaya patuloy po kami lumalapit sa iyo, humihingi ng paglilinis, upang sa kayo tunay nga na maging karapat-dapat ang bawat isa, Panginoon, sa umaga nito bilang pagpapatuloy namin ng pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo nga po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan. Tanggapin po namin, Panginoon, ang katotohanan mula sa aral ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa amin, at dalangin mo nga po, O Diyos, na sa gabay at patnubay ng iyong Santong Espiritu, tunay nga ang kapangyarihan, Panginoon, yung mga salita ang siyang patuloy na tutulong sa amin upang makalakad kami, Panginoon, ng naayon sa iyong nais, Panginoon. Pangunahan mo ang iyong banlingkod, pangunahan mo nga po, O Diyos, ang bawat isang naririto, maging ang iba pa naming maaaring makapakinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. Ito po, Diyos, ang aking sandalangin sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Alora, ang ating pag-aaralan sa umaga nito ay may titulong The Right Reception and Effectivity of the Word of God. Ang tamang pagtanggap, ang positibong epekto ng salita ng Diyos. At dito sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ang sabi ko nga, kumbaga, naririto na tayo sa verse 13 to 16 ng chapter 2. At bilang pagre-review, maaalala natin na ang ating pinag-aralan nung nakaraan sa verse 1 and 4, ang verse 1 to 4 ay yung sincerity to minister, and then sa verse 5 to 8 ng chapter 2, the integrity of Paul's message to Thessalonica. At last week, ang pinag-aralan natin, your life example is your legacy. At ngayon, naririto tayo sa verse 13 to 16. Ang sabi nga dyan, the right reception and effectivity
of the Word of God. Ngayon, kapag sinabi mong reception, ano ba ang pumapasok sa isipan natin? Kumbaga, pag sinabi mong reception, halos lahat kayo, kumbaga, nakarating dito sa Italia, mga galing sa Pilipinas, kumbaga, alam natin na bago ka makarating dito sa Italia, kumbaga, pumupunta ka sa reception. It's either reception ng albergo yan o hotel, o reception ng isang opisyo o opisina, ika nga. Kumbaga, diyan ka lalapit. At diyan sa reception na yan, kumbaga, yung naririyan, kumbaga, paano mo tatanggapin yung isang lumalapit sa'yo. At dito nga sa ating pag-aaralan, ang sabi nga, kumbaga, yung tamang pagtanggap. Yung tamang pagtanggap ng salita ng Diyos. Kumbaga, at yung pangalawang bahagi nga, yung pagiging epektibo ng salita ng Diyos. Ngayon, sa mundo natin, ika nga, sa mundong ito, kumbaga maraming commercial. Ang sabi ko nga kanina, mag-YouTube daw bago para sa -1 ni Sister Jenny. Pero baka may lumabas na commercial, mga advertisement. Ngayon, doon sa mga commercial na yan, kumbaga may mga pinapangako yan. May mga sinasabi yan. Ngayon, paano mo tatanggapin yung mga sinasabi ng mga commercial na yan? Maniniwala ka ba o hindi sa mga commercial na yan o sa mga sinasabi ng mga commercial na yan? O yung mga commercial na yan o yung mga sinasabi niyan, makakabuti ba sa'yo o hindi? Paano mo siya tatanggapin? Yung mga sinasabi ng mga taong nasa sa paligid mo. At paano mo nga siya tatanggapin, maging yung salita ng Diyos. At dito nga sa ating pag-aaralan, yung tamang pagtanggap. At dito sa ating pag-aaralan, meron tayong dalawang titingnan sa ating pag-aaralan. Yung unang punto na pinapaalala sa atin, ang sabi niya rito sa una, you must embrace its divine origin. Kailangan mo raw siyang akapin. Kailangan mong akapin kung saan ba talaga nagmula yung salita ng Diyos. Ang sabi rin sa verse 13, and we also thank God constantly for this, that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God which is at work in you believers. Dito, kumbaga sinasabi ni Apostol Pablo na, kumbaga, tinanggap ninyo yung mensaheng aking sinabi, ikwinento, ipinahayag sa inyo, bilang pagtanggap na ito'y salita ng Diyos. Kumbaga yun yung sinasabi ni Pablo rito sa mga taga-Thessalonica. Ngayon, bilang illustration, ang sabi nga, you must embrace its divine origin. Kailangan mong tanggapin, akapin, kung saan nga ba talaga nagmula yung salita na ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, maging sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin. Kailangan niyong maintindihan na saan ba talaga ito nagsimula. Saan ba ito nagmula? Saan ito galing? Ito'y galing mismo sa salita ng Diyos. Galing mismo sa Diyos. Ngayon ang sabi, kailangan mo siyang embrace. Kailangan mo siyang akapin. Katulad halimbawa, kapag medyo nilalambing ko si Davide, sabi ko kay Davide, abbracciami, porte. Kumbaga, akapin mo ako ng mahigpit na mahigpit. Anong nararamdaman mo kapag inaakap ka? Kumbaga talaga nararamdaman mo, naroon yung presensya. Nararamdaman mo na kasama mo. Ngayon ang sabi, ang salita ng Diyos, kailangan mo siyang tanggapin na talagang inaakap mo kung saan ito tunay na nagmula. At ito'y nagmula saan? Divine origin.
Banal ang kanyang pinagsimulan. Walang iba, ang Diyos. Doon nagmula ang mga salitang ibinahayag ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, maging yung salita na ating pinag-aaralan sa mga sandaling ito. At ang sabi nga niya rito, and we also thank God constantly. Kumbaga patuloy namin pinasasalamatan, constantly, tuloy-tuloy. Patuloy namin kinikilala ang Diyos, pinasasalamatan sa ginagawa niyang pagpapahayag ng mensahe niya. At dito, kumbaga, makikita natin na dahil mapagpasalamat ka, may puso kang mapagpasalamat, ibig sabihin, alam mo sa puso mo, may kakontentohan ka. May kakontentohan ka. Kaya ka may pusong mapagpasalamat. Kumbaga, makikita natin dito na maging sa panahon natin ngayon, kumbaga, ginagamit ng Diyos ang mga apostol, ang mga tagapagpahayag noon. Maging sa panahon natin ngayon, ginagamit ang mga evangelist, ang mga pastors, mga ministers, ang bawat isa sa atin na maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kumbaga, ginagamit lang tayo. Pero yung ipinapahayag natin ay saan nagmula? Sa Diyos. At dito, kumbaga, yun yung pinagpapasalamat ni Apostol Pablo kasi alam ng mga taga-Thessalonica na yung ibinahagi ni Apostol Pablo sa kanila ay tunay na salita ng Diyos. At hindi ito galing sa isang ordinaryong salisalita lang, haka-haka lang, hindi ito mga philosophical ideas, kundi tunay na nagmula sa Diyos. Ngayon, makikita natin na sinasabi nga na tinanggap ng mga taga-Thessalonica ang mensaheng ipinahayag ni Apostol Pablo. Ngayon, kumbaga, ang Diyos ang siyang tunay na nagsalita, pero ginamit si Apostol Pablo na magpahayag ng mga salitang ito sa mga taga-Thessalonica. Maging sa atin, kumbaga, nagsasalita ang tagapagpahayag. Kumbaga, ginagamit lang ako na tagapagpahayag. Pero paano mo tinatanggap ang salitang ipinapahayag? Tama ba ang pagtanggap mo? Inaakap mo ba na ang mga salitang ipinapahayag nito ay tunay na nagmula sa Diyos? At si Apostol Pablo, nagpapasalamat siya sa mga mananampalataya sa Thessalonica kasi, kumbaga, tinanggap nila na tunay na salita ng Diyos ang mga ipinapahayag o ipinahayag ni Apostol Pablo. Kaya dito, dapat nating maintindihan na sa buhay natin, pwede mo naman kasing sabihin din na tinatanggap ko. Pwede mong sabihin, naniniwala ako sa mga ipinapahayag ng mga tagapagpahayag. Pero, dapat nating maintindihan na makikita mong tunay mong tinatanggap ang salita kung ito'y may epekto sa buhay mo. Kasi pwede mong sabihin na tinatanggap mo, ine-embrace mo, naniniwala ka, pero walang epekto sa buhay mo. Katulad ng itinuturo ni Apostol James kung ikaw'y nananampalataya. Kumbaga, yung pananampalatayang buhay sa pananampalatayang patay. Ganun din. Kung paano mo tinatanggap, sinasabi mong naniniwala ka, tinatanggap ko, pero walang epekto sa buhay mo.
Ibig sabihin, hindi tama ang sinasabi mong pagtanggap. Believing, it must be active and living. Yung pananalig, paniniwala, dapat nakikita yan. Aktibo yan, buhay yan. Kumbaga, kasi nga diba, sinasabi mo na buhay ka, pero walang epekto sa buhay mo, kumbaga, patay ka pa rin. Living dead ka, para kang zombie. Akala mo buhay ka, pero walang dating ang buhay mo. Walang epekto, walang positibong epekto sa buhay mo. At dito, dapat nating maintindihan na sinasabi nga na may epekto yung salita ng Diyos kung ito ay sinusunod mo, nagsasubmit ka sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kasi doon mo makikita na may epekto to sa buhay mo. Kung talagang sinusunod mo yung mga aral, kung talagang nagpapasakop ka sa salita ng Diyos, ika nga, magkakaroon to ng epekto sa buhay mo. Ngayon, kung walang epekto sa buhay mo, ibig sabihin, walang tamang pagtanggap na nangyayari sa iyo. Dapat nating maintindihan na maging ang dyablo, sabi nga ni James, kumbaga, maging siya na sinasabi niya na naniniwala siya. Pero, hindi niya ina-apply yung talagang sinasabi niya naniniwala siya. Kaya nga sabi niya rito, you believe that there is one God. Naniniwala ka na merong tunay, na merong isang Diyos. You do well, totoo. The devils also believe and tremble. Anong sabi? Maging ang mga demonyo, naniniwala rin. Nanginginig pa nga eh. Pero, walang resulta sa buhay niya. Kaya nga, kung tama ang pagtanggap mo, ini-embrace mo, niyayakap mo ang salita ng Diyos na kung sino o kanino nagmula ang salitang ito, meron tong epekto sa buhay mo. At dito, kumbaga, pinapaalala nga sa atin na kailangan nating kilalanin, akapin na ang salita na ating pinag-aaralan ay nagmula sa Diyos. At ang divine origin nito ay walang iba, kundi ang Diyos na buhay. At dito, dapat nga rin natin maintindihan na si Apostol Pablo, kumbaga, sa pamamagitan ng pagsasalita ni Apostol Pablo, nangusap ang Diyos, kumbaga, sa mga taga-Tesalonica, binuksan ng Diyos ang puso't isipan ng mga taga-Tesalonica. Kumbaga, sa pamamagitan ni Pablo, nagsalita si Pablo. Pero, ang tunay na nagsasalita ay ang Diyos. At dahil doon, ang Diyos ay kumilos. Binuksan ng Diyos ang puso't isipan ng mga mananampalataya sa Tesalonica. Ngayon, kung ikaw na sinasabi mong mananampalataya ka, believers ka, kumbaga, ganyan ang nangyari sa iyo. Ganyan ang nangyari sa atin. Na ang Diyos ang nagbukas ng puso't isipan mo para tanggapin na ang mga salitang naririnig mo sa isang tagapagpahayag ay salitang mula sa Diyos. Kumbaga, kaya ka nanalig, kaya ka nanampalataya, kaya mo tinanggap ang ating Panginoong Kristo dahil binuksan ng Diyos ang iyong puso't isipan. Kumbaga, yun. At gano'n ang nangyari sa mga mananampalataya sa Tesalonica. Kung maaalala natin, maging si Pedro, nung tinanong ng ating Panginoong Kristo kung sino ba ako,
ang sabi ni Pedro sa Matthew 16:17. Jesus replied, kasi ang sinagot ni Pedro, kayo ang anak ng Diyos, ang nag-iisang Mesiya, ika nga. Ang tugon ni Pedro, ng ating Panginoong Kristo sa sagot ni Pedro, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven." Bakit nabanggit ni Pedro yon? Kasi in-reveal ng Diyos Ama sa kanya ang katotohanan yun. Ganon din sa isang mananampalataya. Kaya ka nananalig, kaya ka naniwala, binuksan ng puso, binuksan ng Diyos ang puso mo, ang isipan mo, na ang napapakinggan mong salita ay mula sa Diyos. Bagamat taong ordinaryo lang ang nagpapahayag, katulad halimbawa namin, pero naniniwala ka na ang mga ipinapahayag na yon, inaakap mo, tinatanggap mo, ay salitang mula sa Diyos. Pero nagsimula yon dahil ang Diyos nga ang siyang nag-reveal at nagbukas ng iyong puso't isipan. Ngayon, dapat din natin maintindihan na sinasabi nga sa Ephesians 1:18, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called His holy people, who are His rich and glorious inheritance. Ito rin yung panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya, na maliwanagan, maunawaan, at magkaroon ka ng buong pagtitiwalang pag-asa na yung pagkatawag ko sa iyo, kumbaga meron yung kahihinatnan. Kahit kung minsan ay para bang ang hirap-hirap ng kalalagayan ng sitwasyon mo, para bang bigat na bigat ka, kumbaga pinaunawa rin ni Pablo sa mga sandali nito, sa mga mananampalataya, na naway maliwanagan kayo, maunawaan nyo ang katotohanan ito. Kumbaga kung ano man ang nararanasan mo, kumbaga hindi yan nalilingid sa Diyos. Ngayon, dapat din natin maintindihan ang sabi nga, kumbaga si Pablo, nagsalita siya sa mga taga-Tesalonica. Nung panahon na yon, wala pang Bible. Kumbaga wala pang Bible, ginagamit ng Diyos si Pablo, ang ibang apostol, ibang mga alagad, ibang mga disipulo, para mag-share ng mabuting balita. Kumbaga, nalikom lang yung mga tinuro nila, nung mapagsama-sama, kaya nabuo yung Bible. Kaya, dapat natin maintindihan na kahit noong paman, kumbaga, wala pang Bible, pero pinapaliwanag ni Pedro na yung kanilang mga itinuturo ay hindi lang basta haka-haka. Kasi ito nga yung mula sa Diyos. Ang sabi nga ni Pedro sa 2 Peter 1:19-21, we also heard the prophetic message as something completely reliable. Maasahan natin. And you will do well to pay attention to it as to light shining in a dark place. Parang maliwanagan kayo sa mga sandali o nasa lugar kayo o nasa lugar o sitwasyon ng kadiliman, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. Walang mga ipinapahayag na sa sariling pagkaunawa lang ng tao ang kanilang inihayag. For prophecy sa verse 21 never had its origin in the human will, but prophets through human, bagamat tao ang mga propeta o ang mga tagapagpahayag, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Kumbaga, nasa inspiration
nasa kasama ang presensya ng Santong Espiritu ng isang tagapagpahayag. Ngayon, sa panahon natin, meron ng Bible. At dito, pinapaalala nga sa atin na sa 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ano sabi? Ang lahat ng kasulatan ay ibinigay ng Diyos na may inspiration. Kung inspiration of the Holy Spirit. Para na sa gayon ito'y magamit para sa pagtutuwid, pagtatama, para maturuan ka makalakad sa matuwid na pamumuhay, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Kumbaga, ganyan. Ang lahat ng kasulatan, kinasihan ng Santong Espiritu. God-breathed. Yan ang salita ng Diyos. Bagamat merong tagapagpahayag, pero ang mensahe na kanyang inihahayag ay mula sa Diyos. God-breathed, inspired by God. Ika nga. Ngayon, dapat nating maintindihan na sa buhay natin, dapat nating ipagpasalamat na hindi nga natin maintindihan ang salita ng Diyos kung hindi ang Diyos talaga ang siyang magbubukas ng iyong puso at isipan. Kaya huwag ka nang magtaka kapag, kumbaga, ang tagal-tagal mo nang ini-invite, sinesharean, ay para bang walang nangyayari. Kasi nga, kailangan muna na ang Diyos ang siyang gumising sa kanyang patay na kalalagayan. Kung makikita natin, maging tayo ganun din ang pinagmulan natin. Sa Ephesians 2:1-5, kasi bago naman tayo manampalataya, ganun din ang sitwasyon natin. Ang sabi rin sa verse 1 ng chapter 2 ng Ephesians, and you were dead in the trespasses and sins. Maging tayo, patay tayo sa mga kasalanan. Sa verse 2, in which you once walked following the course of this world. Kumbaga ginawa mo, ang pamumuhay mo, ay kung ano yung ginagawa ng mundong ito. Following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath. Kasi ito yung nature natin. Kumbaga talagang ang gusto ng laman na ito ay pagsuway, kasalanan, like the rest of mankind. Sa verse 4, but God, being rich in mercy, pero dahil sa habag ng Diyos, sa mayaman na habag ng Diyos, na awa ng Diyos, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Kumbaga dahil sa awa, dahil sa habag ng Diyos, kaya ka nanalig, kaya ka nanampalataya, kaya ka may relasyon sa Diyos. Pero kung hindi ang Diyos ang siyang gumising sa puso mo, nagmulat ng iyong mga mata at isipan, hindi ka basta-basta mananalig, maniniwala sa mga bagay na yan. At dito nga, ang sabi nga sa 1 Corinthians 2:12-13, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Ngayon, ang espiritu na nasa sa isang mananampalataya ay hindi na yung espiritu ng mundong ito. Espiritu ng kaaway ang nananahan sa mundong ito. Pero dahil nga nanalig ka,
but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, mas maintindihan natin, mas maunawaan natin kung ano ang nais at kalooban ng Diyos. Siya rin ang tutulong nga sa atin. At sa verse 13, ang sabi niya rito, and we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Kaya nga mga kapatid, dapat nating maintindihan na tinanggap ng mga taga-Thessalonica ang salita ni Apostol Pablo bilang salita ng katotohanan, at talagang ito naman ay talagang salita ng katotohanan inspired by the Word of God, which works effectively in those who truly actively believe. Kumbaga, magkakaroon siya ng epektibong resulta sa buhay mo kung tunay kang nananalig, naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, yung pangalawang punto na itinuturo sa umagang ito, ang sabi nga niya rito, you must expect there is opposition. Kaya mga kapatid, anong sabi sa pangalawa? Umasa ka na merong mga kakalaban sa iyo. Umasa ka na kung ika'y naniwala na ang salita na pinangahawakan mo ay salita ng Diyos, umasa ka na may kakalaban sa iyo. Huwag ka nang magtaka. Ang sabi nga sa verse 14 to 16, for you brothers became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews, who killed both the Lord Jesus and the prophets, and drove us out and displeased God and imposed all mankind. Verse 16, by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved, so as always to fill up the measure of their sins, but God's wrath has come upon them at last. Kumbaga, pinaunawa sa atin na mensahe natin pinag-aaralan na kung in-embrace mo kung bakit ka nanalig sa mga sandaling ito, pinanghawakan mo, nanampalataya ka, na ang mga napapakinggan mo ay tunay na salita ng Diyos. Ngayon sa pangalawang punto, ang pinaalala ng Diyos para sa iyo, umasa ka na may mga kakalaban sa iyo kung tunay mo tinanggap ang salita ng Diyos. Umasa ka na, huwag ka na magtaka. At dito, sinasabi nga na magbago man ang lahat sa paligid natin, sa mundong ito, magbago man ang lahat yan, kung pinanganak ka man na medyo may edad, o new generation ka, mas bata ka, pero dapat nating maintindihan na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Katulad ng Diyos na hindi nagbabago. Magbago man ang mga anong generation ka, 60s, 70s, 80s, millennials, next generation. Kumbaga, nagbabagong panahon. Pero ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang sabi nga sa 1 Peter 1:25, the word of the Lord remains forever. Kumbaga nananatili yan. And that word is the good news that was preached to you. At yung mga napapakinggan nyo, ipinapahayag sa inyo, yun pa rin yun. Iba't iba lang yung nagpapahayag, pero yung salita natin ipinapahayag, pinag-aaralan, pinaniniwalaan, yun pa rin yun. Hindi siya nagbabago. Kaya, dapat nating maintindihan, maging sa sinasabi nga sa 1 Corinthians 1:18. Ang sabi niya rito, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Anong sabi?
Kumbaga, ang salita o ang aral ng krus o ng mabuting balita ay kahangalan, kamangmangan sa mga hindi naniniwala. But to us, sa atin na naligtas, nanampalataya, yung salitang yan ay power. Power mula sa Diyos. Kaya nga dito makita natin na kahit merong kumakalaban sa pananampalataya mo, pero kung pinangahawakan mo talaga na yung pinananampalatayaan mong tinatanggap mong salita, tinatanggap mong isina-apply mo sa buhay mo, kung may kapangyarihan niya sa buhay mo. Kasi kapangyarihan niyan mula sa Diyos. It is a power from God. Ika nga. Ngayon, dapat nga nating maintindihan na sinasabi nga na kumbaga, ang buhay kasi, kumbaga, ang sabi ko, kahit noong pa man, nagbago man ang panahon, pero ang salita ng Diyos hindi nagbabago, hindi pa rin magbabago na kapag nanampalataya ka, i-expect mo na may kakalaban sa iyo. May mga hindi maniniwala sa iyo. Katulad nga sinasabi, ang sabi nga sa ano ginawa mo ba't nagpero? Sa Acts 8:1-3, ito yung persecutions ng early church. Sa Acts 8:1-3, and Saul approved of his execution. Noong una, sa mga hindi nakakaalam, si Saul, siya si Apostol Pablo. Saul ang pangalan niya nung siya'y hindi pa mananampalataya. At noon, dahil number 1 taga-usig si Saul, kumbaga kaisa si Saul sa pagkamatay, sa pag-stone to death kay Stephen o kay Esteban. At sabi nga niya rito sa verse 1 ng Acts chapter 8, and Saul approved of his executions, and there arose on that day a great persecutions against the church in Jerusalem. Kumbaga nagkaroon ng matinding persecutions, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Verse 2, devout men buried Stephen and made great lamentation over him. Verse 3, but Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged up men and women and committed them to prison. Kumbaga, sa una pa lang, ng unang panahon ng unang iglesia, may persecutions na, may opposition na. Maging nung panahon, nung ipinahayag ang mabuting balita sa mga taga-Thessalonica, ito nga sa Acts 17:5-7, na sabi niya rito, but the Jews were jealous and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, these men who have turned the world upside down have come here also, and Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. Sa panahon ito, bago magsimula ang church sa Thessalonica, nung ipinahayag ang mabuting balita, kumbaga meron ng opposition. At ang sabi ko nga, kahit noon, hanggang ngayon, kumbaga nagpapatuloy ang persecution. Maging ang sabi, paalala ni Apostol Pablo sa verse 14 ng chapter 2 Thessalonians. Ang sabi niya rito, therefore we ourselves speak proudly of you
among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of your persecutions and afflictions which you endure. Kumbaga, kapatid, malinaw na ipinaunawa sa atin na kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang personal Lord and Savior, tinanggap mo ang kanyang mga salita bilang salita mula sa Diyos, umasa ka na talagang normal na may mararanasan kang mga opposition. Kumbaga normal yan. Kasi maging ang mga unang mananampalataya, nangyari sa kanila yan. Kaya huwag ka nang magtaka kung ikaw ay sinasabi mong nakararanas ng mga kalungkutan, kabigatan dahil sa ikay nananampalataya. Kumbaga normal yan. Kasi dapat natin maunawaan na ang mga tao kasi, lalo na kung ipapahayag mo na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, kumbaga ayaw nila. Katulad ng sinasabi nga sa Acts 2:38 na pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Kumbaga, kapag sinabi mo na may kasalanan ka, kailangan mong pagsisihan ng mga kasalanan mo. Ayaw nila yan. Ang pakiramdam nila, sasabihin, ikaw lang ba matuli? Kumbaga, pero malinaw na kaya tayo nanalig din kasi naiintindihan natin na kailangan natin magsisi. Kailangan natin tanggapin ang ating Panginoon bilang personal Lord and Savior. Kaya nga mga kapatid, malinaw na sinasabi na kung hindi mo pagsisisihan ang iyong mga kasalanan, malinaw na sinasabi diyan, kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang sabi ko nga, normale. Normale na makaramdam ka, makaranas ka ng persecution, ng opposition. Pero kailangan nating mag-alalahanan, panghawakan, na kailangan nating maging matatag sa pananampalataya na meron tayo. Katulad na sinasabi sa Hebrews 10:21-25. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Kumbaga yung mga pinanampalatayaan mo, kumbaga maging tapat ka. At yung mga pagiging tapat natin, mapanghawakan natin, maasahan natin na may katotohanan. Kaya huwag kang pahinaan ng loob kahit may mga nararanasan kang opposition. Sa verse 24, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Kung magtulungan tayo, magpalakasan tayo, not neglecting to meet together as it is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Normale kapatid na nakakaramdam ka ng opposition kasi kahit noon pa, kung mananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, kasi buhay na walang hanggan ang pinag-usapan dyan. Magiging ligtas ka sa puot ng Diyos. Kasi kapahamakan ang dulot sa walang kaligtasan. Kaya panghawakan mo ang pag-asa mo. Ngayon, ipinaunawa sa atin na papaano nga, halimbawa, kung nakakaranas ka, nakakaramdam ka ng nahirapan ka na. Kasi totoo naman kapag may opposition, kapag may persecutions,
talaga namang nahihirapan ka, nabibigatan ka, nasasaktan ka. Pero dapat nating ma-realize, maging ang ating Panginoong Kristo, dapat nating maunawaan na nakaranas din ng persecutions. Kasi siya ang unang nagpahayag na kailangan pagsisihan ang mga kasalanan. Ano nangyari sa kanya? Siya namatay sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang ating mga kasalanan. At bago mangyari yon, kumbaga, nanalangin din siya. Kasi nga, nahihirapan siya na sa kanyang sitwasyon, maintindihan niya, nahihirapan siya. Dahil nasa sa flesh siya. Maging tayo, ganun din. Kung nahihirapan ka, dapat mo maintindihan, maunawaan, maging ang ating Panginoon sa Kristo, una niyang naranasan niya nung siya nagkatawang tao. Ang sabi nga sa Matthew 26:36-39, Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I go over there and pray. Kumbaga nung nahihirapan na, malapit na maganap yung rason kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo, isinama ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang mga malalapit na alagad para manalangin. Bagamat yung kanyang mga kasama, sa verse 37, and asking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Kumbaga hindi siya lumayo, may kasama pa rin siyang mga alagad niya. Bagamat ang pakiramdaman niya, nalulungkot siya, nabibigatan siya. Ngayon sa verse 38, Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Maging ang ating Panginoong Kristo, sa kanyang pagkakatawang tao, nahirapan siya kasi may mga opposition sa kanya. Ganon din tayo. Nakakaranas ka ng kabigatan kapag yung parang may kumakalaban sa iyo. May nag-o-oppose sa iyo dahil sa pananampalataya mo. Gusto mong lumakad ng diretso pero parang may mga humahadlang sa iyo. Normal yan. Ngayon, ano nga ba ang gagawin mo? At paano ka mag-iisip kung may mga sitwasyon na para bang may mga nag-o-oppose, may mga humahadlang sa pananampalatayang meron ka? Dapat mo maintindihan na kailangan mong tumuon, i-focus ang paningin mo nung magsimula ka, nung tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo bilang personal Lord and Savior. Tanggapin mo na ang pananampalataya mo na meron ka ay mula sa Diyos. At ang kailangan mo, kumbaga, ay ang salita niya. Kumbaga, huwag kang lalayo. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, Jesus answered, It is written, Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kailangan natin ang salita niya. Paano mo mapagtatagumpayan ang mga kumakalaban sa iyo, ang mga distractions, ang mga hindrances, kung ikaw ay lumaban? Kumbaga, ang kailangan natin, kumbaga, ang salita ng Diyos. Kasi yun yung pinagsimulan natin kung bakit ka nanalig. Kaya kapatid, dapat din natin maintindihan na ang Diyos na ating pinananaligan, ano ang kanyang attributes? He is a sovereign God. Pag sinabi mong sovereign, siya may control, may akda na lahat ng bagay. Kaya dapat natin maintindihan mga kapatid na ano mang nangyayari sa atin, ang sabi nga sa Ephesians 1:11-12,
I chose you when you I planned the creation. Pinili ka na ng Diyos. Bago pa man likhain ang sanlibutan. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Kumbaga, kung anong sitwasyon mo ngayon kapatid, hindi yan nalilingid sa Diyos. Ang sabi, pinili ka na niya, hinirang ka na niya, bago pa likhain ang mundong ito. Ibig sabihin, alam niya ang bawat sitwasyon ng buhay mo o mga pinagdaraanan mo. Kung may opposition man, hindrances man, hindi yan nalilingid sa Diyos. Kaya kailangan lang natin ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat po Diyos sa biyaya mo. Salamat po sa mga salita mo na ipinahayag mo sa umagang ito. At minsan pa, dalayan ko nga po na tunay nga, ikaw po o Diyos ang patuloy na nagpaunawa at magbigay Panginoon ng illumination sa bawat isang nakapakinig ng iyong mensahe. Tunay nga na hindi nga lang po ito Diyos basta narinig, bagkus ito po Diyos ay titing mo sa bawat puso't isipan ng bawat isa. Buksan mo nga po Panginoon ang bawat puso't isipan ng bawat isa at tanggapin ang katotohanan nito Diyos. Minsan pa, dalayan ko nga po Ama, na tunay nga, Lord God, ang papurit parangal ay aming naibigay para sa iyo lamang. Ito po Diyos ang aking samdalangin sa tayong pangalan lamang ng iyong anak ni Jesus na iyong Panginoon at sarili tayo pagligtas. Manalangin po